Magandang hapon po mga kabarangay. Ngayon po ay araw ng Martes, September 28, 2021. Sa atin pong pagpapatuloy sa ating aralin, Learning the Basic Law. Pag-usapan po natin ngayon mga kabarangay ang paksa tungkol dito sa felony. Pero bago po yan, bigyan natin ng backgrounder yung topic o paksa na yan. Ang pangunahin po nating batas kriminal, mga kabarangay, ay ito pong Revised Penal Code of the Philippines. Ito po ay Act 31 o 3815. Bakit Act? Hindi po Republic Act. Kasi po, ng mga panahon na ito ay naging batas, ang Pilipinas po ay hindi pa isang republika. Katunayan po ito ay nagkabisa, itong Revised Penal Code, noong January 1, 1932, kung saan ang Pilipinas po ay nasa ilalim pa ng United States of America o ng US. Bakit po Revised Penal Code? Kasi po ang dati po nating batas na ginagamit, pangunahing batas na kriminal, ay yung Old Penal Code, na ito po ay ipinatupad dito sa Pilipinas ng mga Kastila nung panahon pa na ang mga Kastila ang nakakasakop sa Pilipinas. So, pagdating po ng mga Amerikano ng 1932, nagkaroon po tayo ng binago po yung penal code na yon, Old Penal Code. Kaya naging Revised Penal Code of the Philippines. Naulit po natin, ito ay Act 3815, otherwise known as the Revised Penal Code of the Philippines. Nagkabisa po ito noong January 1, 1932. So, ang Revised Penal Code po ay binubuo ng dalawang aklat. Yung Book 1, mula Article 1 hanggang Article 113. At ang Book 2 naman po ay binubuo ng mula Article 114 hanggang 365. Ano po ang nilalaman ng Book 1 o ng Volume 1? Mula Article 1 hanggang Article 113. Ito po ay binubuo ng mga principles o alituntunin na may kaugnayan po sa mga krimen at sa batas kriminal. Yung mga principle na napapaloob po dito, pag-aaralan po natin yan. Ang Book 2 naman po ay binubuo ng mga specific crimes o mga particular na krimen at yung mga kaakibat na kaparusahan ng mga nabanggit na krimen. Mahalaga po na maintindihan natin itong principles o itong mga alituntunin ng criminal law. Nang sa ganun, mas madali po nating maunawaan kung ano ba talaga itong mga krimen na ito. Kasi dito po natin pag-aaralan yan, mga kabarangay. Kaya napakahalaga po. So, babanggitin lang po natin na ang Revised Penal Code ay nagkabisa noong 1932. Mula noon hanggang ngayon, 2021, ilang taon na po ang nakaraan. So, mula 1932 hanggang 2000, so ilan po yan? 68 years.
Mula naman 2000 hanggang 2021. Ngayon ay mag-2022 na po tayo halos. So, almost 22 years na rin. Pag pinagsama natin yung 22 years at saka 68 years, mga halos 90 years, more or less na yan. Tama ba? So mula po noon hanggang ngayon, marami nang nagbago sa buhay ng mga Pilipino. Una po, sa dami ng tao, siyempre. Ngayon, mga nasa 110 million na tayo, mahigit. Noong 1932, baka mga 10 milyon pa lang. O pagpalagay mo na 20 milyon. Ngayon, 110 milyon mahigit. So, at yung antas ng pamumuhay, ibang-iba na rin po. So, ano po ang implikasyon niyan? Kailangan po ang batas ay bilang tugon sa mga problema ng lipunan ay umagapay sa kanyang paglalakbay tungo sa kaunlaran. So, ang ibig po sabihin niyan, kailangan may mga pagbabago sa batas. At ito po ang nangyari sa Revised Penal Code. Mula 1932 hanggang ngayon, 2021 or 2022 na nga, marami pong pagbabago sa batas ng Revised Penal Code. At itong mga amendments na to, mga pagbabago, kung tawagin po ito ay special laws on crimes. Kasi ang ating basic law on crimes, ang pangunahing batas kriminal, ay yung the Revised Penal Code o Act 3815, otherwise known as the Revised Penal Code. Ito namang mga amendments o mga pagbabago, mga batas na nagbago sa maraming provisions ng original na Revised Penal Code, kung tawagin po ito ay special laws on crimes. Ngayon, nabanggit po natin minsan na ang mga local government units o yung mga LGUs sa pamamagitan po ng kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila ng local government code, binigyan din po sila ng kapangyarihan na gumawa ng batas tungkol sa krimen sa pamamagitan ng mga ordinansa ayon sa kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila ng batas. So, ito pong mga ordinansa na nagbabawal din sa ilang mga bagay sa loob ng kanilang mga lugar na nasasakupan at nagbibigay ng kaakibat na kaparusahan. Ang tawag po natin dyan ay mga ordinance. So, ang krimen po ay mayroon pong 3 uri ayon sa kung alin batas ang kanilang nilabag. Halimbawa po, ang nilabag ng batas ay the Revised Penal Code. Ang tawag po sa krimen na yan ay felony. Felony po. Kung ang nilabag naman ay special laws, ang tawag po dyan ay offense. Ang taong lumalabag sa mga special laws na yan o mga special na batas na yan ay offender. At kung ang nilalabag naman ay ordinansa ng Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlungsod o kaya Sangguniang Barangay, ang tawag naman po dyan ay infraction of an ordinance. So inuulit po natin, mayroon tayong 3 uri ng krimen ayon sa batas na kanilang nilalabag. Felony kapag ang nilabag mo ay Revised Penal Code. Offense kapag ang nilalabag mo ay special laws. At infraction of an ordinance kung ang nilalabag mo ay ordinansa. So, yan po ang 3 krimen. Uri ng krimen ayon sa batas na nilalabag.
Ngayon mga kabarangay, dito sapagkat ang pangunahing batas na o ang pangunahing batas kriminal ay the Revised Penal Code. Ito po ang kumbaga concentration, yung buod ng ating pag-aaralan. Kapag ang pinag-aaralan mo ay krimen, ito ang pinakabuod na dapat mong nating pag-aralan, itong the Revised Penal Code. At ang mga special laws ay isisingit na lang po natin sa bawat provision na kung saan konektado itong special laws. Pero ang talagang pag-aaralan po natin ay ang the Revised Penal Code, sapagkat ito po ang pangunahing batas. Ngayon po, mahalaga mga kabarangay na maintindihan po natin yung Book 1 kung saan napapaloob ang mga alituntunin ng criminal law o ng batas kriminal. Sapagkat mas madali po nating maintindihan ang application nito o ang paggamit nito pag naroon tayo sa book 2 sa mga particular na krimen. Sapagkat nakabase po ito sa mga alituntunin o prinsipyo na napapaloob sa batas kriminal. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin ang Book 1. Kaya pag-aaralan po natin ito ng masinsinan. Ang approach po natin sa pag-aaral, hindi naman po yung pang-abugasya. Hindi naman tayo pupunta sa korte. Bahala na po ang mga doon, mga abogado bilang dalubhasa sa nagpapakadalubhasa sa pag-aaral tungkol dito. Mas mahalaga po yung maintindihan lang po natin. Nang sa ganun alam natin. Sapagkat sinasabi nga natin, sa batas ay walang exempted. Ignorance of the law excuses no one. Bakit? Sapagkat the law presume that everyone knows the law. So kahit hindi mo alam, sabi ng batas, alam mo yan. Kaya inuulit natin, mas mabuti na po ang may alam. Kaya dito po, simula sa mga susunod na pag-aaral, medyo mga seryoso na pong bagay ang ating tatalakayin dito. Medyo kailangan po ang paggamit ng isip dahil hindi lang basta nakikinig, kailangan ini-evaluate, kailangan minumuni-muni din natin yung ating mga naririnig. Pansamantala po, wakasan natin ang talakayan natin ngayong araw na ito upang sa susunod ay medyo pag-aralan natin ang mga mas mabibigat ng aralin tungkol dito. Muli bilang suporta po, inaanyayahan po natin mga barangay na i-subscribe ang ating YouTube channel, Learning the Basic Law. Muli, marami pong salamat at magandang araw.